Hi everyone, welcome to Yes Master, Understanding Master Data in AIS. So this is part ng ating EC AIS series or Accounting Information System. So yung mga series ng videos na to, pag-uusapan natin all about AIS, using the system, mga processes, and cycles. Sige, so simulan na natin. So bago tayo mag-discuss ng tungkol sa master data, balikan muna natin, quick recall lang tayo about sa data and information. So ano nga ba ang pinagkaiba ng data at ng information? Okay, so baka merong nag-iisip sa inyo dyan, ma'am, yung data po maikli, yung information mahaba. Okay, so bukod doon, ano nga ba? Let's first define kung ano nga ba ang data. Okay, describe natin siya. Ang data ay raw or unprocessed facts or figures. Ibig sabihin, ito yung anything na tungkol sa isang bagay na hindi pa natin siya napaprocess. Okay? Halimbawa, bibigyan lang tayo ng 500, 1,000, Manila, female. Hindi natin alam kung tungkol siya saan. Okay? So mga unprocessed facts. Next, ito yung magiging basis natin for analysis later on kapag pre-process na natin siya. Next, yung value niya, marirealize lang natin after processing. So balikan natin yung example natin. No? Let's say, binigyan tayo ng numerical data. Binigyan tayo ng 500, 1,000, 1,500, 10,000. So, puro numbers lang siya. Now, yung kahalagahan nun or yung value nun, hindi natin maiintindihan unless i-process natin siya. Okay? Unless mas intindihin natin kung para saan ba yung mga numbers na yon or para saan ba yung numerical data na yon. So, ayan, yung mga example, mga numbers, dates, at measurement. So, sabi natin, si data, raw and unprocessed, ang information naman po ay processed, organized data with meaning. Okay? So, for example, balikan natin, no, yung mga numbers natin na yun, 500, 1,000, 1,500, etc. Paano po siya magiging information? Kapag yung data natin na yun, inorganize natin siya at binigyan natin ng meaning. So ito palang data na to ay sales. Sales pala siya for the month of November 2025 for the branch of Manila branch. Ayan. So kapag dinagdagan na natin siya ng meaning, doon na siya nagiging information. Okay? So, yun yung ginagamit natin to support decision making and provide insights. And directly valuable and actionable. Pwede natin siyang gamitin agad in decision making and in analyzing na kumita ba tayo? Base dun sa sales niyan, kumita ba tayo? And kung kumita tayo, what are the actions to take? And ang information, it also includes yung mga reports, mga summaries, insights, and conclusion. So, kumbaga, yung data po natin, ito yung tungkol dun sa mga transactions. Okay? Pero kapag information na siya, ito na yung ating mga financial statements. So, ngayon, i-discuss natin ano ba yung 6 types of data found in an organization. Yan. So, first one is unstructured data. From the term itself, unstructured, ibig sabihin po nun ay walang structure. Ayan, unstructured. Ibig sabihin, no structure. Ma'am, ano po ibig sabihin nun? Walang structure. Ibig sabihin ba nun hindi siya nag-exist? Okay, so what we mean by unstructured is that wala po siyang specific format na sinusunod. Example natin dito, you have your emails, mga papers, okay, mga specification of products, mga PDF file. So, pwedeng maraming ganitong kinds ng data, okay, pero wala siyang specific na format. Sige, to put it simply, halimbawa, yung inyong inbox, ayan, sa Messenger, no? Ang daming messages. Okay, ang daming mga information
na nakapaloob doon sa inbox natin, let's say email or messenger, pero hindi naman siya naka-organize lang. Marami, iba-iba. Okay? In short, ang daming information pero kalat-kalat siya. Okay? That's your unstructured data. Next one is transactional data. From the term transaction. Okay, ibig sabihin, ang nakapaloob po dito ay yung mga transaksyon na nangyayari sa negosyo. Katulad ng mga sales, invoices, mga resibo. Alam ko sa mga accounting students dito, no, sa mga accountants natin, pag sinabing transaction, alam na natin yan. Debit, credit, okay? Yan. So next, now we have our metadata. Okay? Yung metadata natin, it says here na it's the data about other data. Okay? So yung metadata po pala ay nagbibigay siya ng additional information about other data. Okay? So para siyang label. Yan, na nagdi-describe. Actually, it's the data that talks about other data. Tulad na lang halimbawa ng account mo, no? So lahat ng mga tungkol sa person na yon in the social media ay makikita natin sa mga posts. Ayan. So when it comes to accounting systems naman, ito yung mga reports, mga report definitions, mga log files, okay? Ito yung mga audit log na makikita natin kung sino ang nag-transact, okay? Kailan na-transact yung itong AR invoice. Okay, so that's what metadata is about. Next po natin is hierarchical data. From the word hierarchy, okay? Ibig sabihin, merong pagkakasunod-sunod, merong rango. Okay, so it talks about the relationship between data. Halimbawa niyan, mga organizational structure, yung mga org chart natin where you have the CEO and then under ni CEO, merong mga heads of different departments. Yan. So may relationship yung data sa bawat isa. Okay? So halimbawa, yung pinaka-parent natin is beverages and then under beverages, you have coffee, you have tea, you have water. Ayan. Next type of data rather is reference data. Ayan. So yung reference data po natin, this is the data that is used to classify or categorize other data. So yung mga reference data natin, nagdadagdag siya ng meaning to other data. So para siyang legend. Ayan, meron tayong ditong picture ng map. Para siyang legend na nagdadagdag ng more. Okay, more meaning to the existing na data. Okay, so kumbaga yung reference data, on its own, hindi siya masyadong meaningful, but kapag kinonect natin siya to others, dun siya magkakaroon ng meaning. For example, okay, so kapag ang reference data natin is mga different cities, you have Manila, Pasig, Quezon City, ayan. So yung data na yun, pwedeng on its own, alam natin ng mga cities siya, pero but if you would get your list of customers, ayan, tapos i-reference natin siya sa city, so ngayon magmi-make sense na yung reference data natin kasi lahat ng customers from Manila, lahat ng customers from Quezon City. Alright? Sige. So the last one is master data. Ayan. Ito yung pinaka-topic natin for this discussion. Yung master data po natin, this is the core data describing key business entities such as customers, products, and mga location. So basically, yung master data po natin, ito yung main list mo. Okay? Siya yung pinaka-foundation ng system. Siya ang basis ng lahat ng mga transaction, lahat ng mga pangyayari sa negosyo, especially when you are using accounting information system. Kaya nga siya tinawag na master data. Kapag sinabi ni master data, okay, si customer 001, siya ay merong balance na
5,000. So anong sasabihin ngayon ng transaction? Yes, master. Yun ang balanse. Yun ang information natin. Ito po ay ang master list. Okay, na mga important entities in your business such as mga customer, supplier, mga item na binibenta natin. Okay, sige. So for a quick recall, ito po ulit ang 6 na types of data found in an organization. So, question. Ayan. Why do we need master data? Bakit ba natin kailangan pa itong alamin to understand it better? We have here an example. Bakit nga ba kailangan ng master data? To explain this, tawagin natin ang ating resident seller, si Aling Nena. So si Aling Nena, meron siyang tindahan at ang kanyang bestseller ay suka. So sa tindahan po ni Aling Nena, dahil gusto niyang i-track ang mga may pagkakautang sa kanya, meron po siyang notebook. And yung notebook niya na yun, doon niya nililista yung mga may pagkakautang sa kanya. Now, sa notebook ni Aling Nena, naglista siya ng utang ni Juan de la Cruz, si JDC in short. Okay, so may utang si Juan de la Cruz na 1,000, may utang rin si Juan de la Cruz na 100, at may utang ulit si Juan de la Cruz na 300. Okay? So sa unang tingin, pwedeng isipin natin, okay, so si Juan de la Cruz ay may total na utang na 1,400. Okay? Pero, dun sa barangay, kung nasaan ang tindahan ni Aling Nena, meron palang 3 Juan de la Cruz. Si Juan de la Cruz na estudyante, si Juan de la Cruz na teacher, at si Juan de la Cruz na tricycle driver. So ngayon, ang tanong, kaninong pagkakautang ang bawat isang to? Siguro sabihin ng iba, yung 100 dun sa estudyante kasi hindi pa naman siya nagtatrabaho. Paano tayo makakasigurado, di ba? Or baka sabihin ng iba, si Aling Nena, matatandaan niya yan kasi sobrang sharp ng memory niya. Paano kapag hindi si Aling Nena? Okay, hindi si Aling Nena ang nagbabantay sa tindahan niya nung araw na yon at gusto nang magbayad ni Juan de la Cruz. Okay, paano natin malalaman? What will be our basis? Alright? So, doon papasok kung bakit kailangan natin ng master data. Kasi kung si Aling Nena ay merong customer master data, it would look like this. Ayan. So, hindi na lang nakalagay sa listahan na Juan de la Cruz 1,000, Juan de la Cruz 100, Juan de la Cruz 300. Mas magiging organized yung ating data. Mas meaningful siya with the master data kasi isa-standardize natin. Meron tayong customer ID na unique. Ibig sabihin, walang kapareho. Okay, yung primary key, yun yung unique key or unique attribute in a table na nagsasabing, okay, itong record na to ni C0001 ay para kay Juan de la Cruz na taga Purok 1, may balanse siya na 1,000. Si unique. So I hope that's clear bakit kailangan natin ng master data at ba't kailangan natin siyang aralin. Alright? Sige. So right now, I'll be giving you some of the master data domains and the related subdomains as well. Okay, so meron tayong customer master data tulad nung dapat meron si Aling Nena. Okay, so under customer, of course, yung customer mismo, but also the employee, we treat them also as customer, and then salesperson also. And then you also have your product. So kasama sa product, it could be the product or the item. Sometimes it's called item master data. Yung parts ng item na yon, yung store and particular asset or mga PPE natin, dyan din siya magko-fall. Next is the supplier, okay, yung mga vendor po na pinagbibilhan natin ng ating mga supplies and goods. Then we could also have the location, includes your office location, geographic divisions, o di kaya yung mga bin location kung saan nakalagay yung mga product, anong warehouse. Then, there could also be other master data, depende sa nature ng negosyo. Yan. So, to give you more reason kung bakit kailangan po natin ng master data, it's used to eliminate redundancies, mga paulit-ulit na records.
reconcile yung mga discrepancies natin, mga pagkakaiba-iba sa data kasi meron tayong single source of truth and to enrich the data to enhance its value. So hindi na siya kalat-kalat na data but it would be data that is valuable, it would be data that is meaningful. So that is the first part of understanding master data in AIS. And in the next part, I'll be showing you how to create master data in an accounting system.